Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting online streaming services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting online streaming services. Giving you the most in the hottest news for today. Tayo ay magdasal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Orasyo Imperata, panalangin para ipag-adya sa mga kalamidad. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad. Likas man o kagagawa ng tao, iniluluhod naming gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nostra Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, ilang susubaybay, kahit sandako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas.
Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilanhin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Giving you the most in the hottest news for today. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition na nangunguna sa balita sa hapong ito. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Update. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Mayong hapon Luzon, Visayas ug Mindanao. Tanan nga nakamonitor karon sa tuang Facebook live streaming. Kanyong tanan mga ka-angel mabugnaon nga kahaponon. Adlaw karon nga Biyernes 24 sa bulan sa Hunyo. Tuig 2022 mga ka-angel. Viva Fitsenyor San Juan Bautista. Saint John the Baptist mga ka-angel kapistahan karon. But kung maora pagyapon karon mga ka-angel ang tradisyonal nga ginahimo sa tanang mga katawhan. Kaya pinausab mga ka-angel kon adunay kini nga giingon nga kini bitawag musakay ka mga ka-angel og sakyanan sa blikan kag tubig. Ako madumduman mga ka-angel diri sa Macabal or something somewhere in sentro nga bahin sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Gipang kabiyahan kini og tubig mga ka-angel ang mga mananakay. Okay na unta kung limpyo ang tubig ang isablig mga ka-angel gikan ba sa kanal. Pa nagrespetar naman ta mga ka-angel ka traditional man kay mao makana ang simbolo kay Juan Bautista human sa iyang pagpamunyag ngadto kang Hesukristo mga ka-angel. Okay, daghang salamat kanyong tanan. Kami nagsab sa ato ang mga suking tigpaminawan lalo na po sa ibang bansa. Lalo na doon kay sa Aman Jordan, kay Rick Balibria sa mga Balibria family. At kay Sarah Joy Hart, Wing Santos. At lalo na po kay Marjorie Majorino sa bansang Amerika. Sa bansang Louisiana kay DC Kainoy Gillieri. At lalo na po mga ka-angel sa ating pulo ng Mindanao. At lalo na po sa 80 kabarangay na naisakop diri sa tuwang nakbayan mga ka-angel. At labi na
sa 23 ka lungsod sa probinsya sa Misamis Oriental. Duha ka mga component city mga ka-angel ang Hinguog ug ang El Salvador City. Live mga ka-angel kung asa kita nahimutang diri sa Door 4 Pedro Tarok Pactol Building, Tablon, Cagayan de Oro City. Ako yung tagapagbalita, Angel Patrol numero 1 Ryan Siricol Molo sa galang sa Iratibok ang Persa sa Angel News Patrol Afternoon Edition. Si Angel Rose Katsundi ang ato ang program in charge. Ato ang news writer si Angel Sian Sulugan. Mga reporters, Angel Patrol numero 3 Tutong Sambas, Patrol numero 5 Efren Lucia, Patrol numero 9 Jima Areo Subasa, Patrol numero 7 Mon Carcalias, Patrol numero 6 Ricky Boy Tadillo Real. May balo alang sa tanan nga mga katawhan diri sa barangay sa Tablon, sa Easting nga bahin o sa Wisting nga bahin alang adtong magkinahanglan og lechon manok mga ka-angel. Ay nga mapagduha-duha mga ka-angel diri na mo palit sa Papos lechon manok. Ang pinakabrato nga lechon manok diri sa barangay sa Tablon, 215 lang. Lamian na yung paglamoy-lamoy mga ka-angel. Himutang kini sa Purok 5 Barangay Tablon. Located muni kay mga ka-angel sa Tablon Saks Marketing o sa Scorpio na building mga ka-angel. Kinsa gipanagihan usab ni Honorable Kagawad Alan Magsayo, Papos lechon manok. Alang sa mga gusto nga magpa-booking reservation mga ka-angel, labi na mga ka-angel nga kini ato nga Papos lechon manok, pinakabrato kini. Siyempre ano nyo diri mga ka-angel, layo pa man yung ganihan, pag-abot diri hurot na. So tawag mo mga ka-angel, tawagan ninyo kining numero. Pa-reserve mo kay going na ko diha 5 ka buok na 10 ka buok. Kontakan ninyo mga ka-angel sa 0917-7900-610, 0917-7900-610, o pagkitaan lang ninyo si Ate Bibing mga ka-angel. Papos lechon manok, ang pinakabrato nga lechon manok sa Barangay Tablon. Og makaingon kong sigurado labi abay. Pero sa magpaniusap ngadto sa ato ang barangay chairman na Bilikid Ausa ay Romeo Macaro, ang ato ang former kapitan mga ka-angel, karon na plemerong kagawad sa Barangay Tablon. Giles Sodingal ang ato ang honorable ang barangay councilor diri mga ka-angel. Ganito mga ka-angel sa to ang mga headlines, sa to ang mga balita karong hapuna. Sa balitang lokal, 2 rebuilding NPA patay sa bakbakan. Construction worker nakpan sa bypass operation. Balitang national news, pag-block ng NTC sa ilang mga website posibleng questionin sa Korte Suprema. Ayon po mga ka-angel kay Senador Cuco Pimentel. Incoming BIR chief nangako kolektahin ang tinatayang abot sa 203 billion pesos estate tax ng pamilyang Marcos. Sa balitang international, suspects na umaatake sa pamilya ng Filipino national sa California arestado na. Saudi friends sa bumisita sa bansang Turkey. Balitang OFWs, incoming migrant workers. Secretary hindi pabor na irekomenda ang lifting sa deployment ban ng OFW patungong Saudi Arabia. Abang sa balitang ito ta mga ka-angel sa balitang OFW. Sa balitang espesyal. Batang espesyal dire. Okay, sa balitang espesyal, ang composer na sobrang takot sa numero 13. Sa kaniyang gikatakutan mga ka-angel nga anong takot ang isang composer sa numero 13. Dito mga ka-angel sa laing balitang international. Sa balitang sport mga ka-angel.
laban ni WBC Featherweight World Champions Mark Magsayo sa Texas, plansado na sa Hulyo 9. Mga transgender athletes bawal na sumali sa mga torneo ng rugby. Balitang showbiz, concert ni Alanis Morissette sa bansa muling kinansila. Diyan po mga ka-angel, nagtatapos ang ating mga headlines. Ito ang mga balita karong hapon na. Standby mga ka-angel, kay manginabuhi sa ta ato sa ilabay sa Pikastawak. Alang sa mga dugang pahinomdom sa dili pa mga ka-angel. Ato sa nga babatiin mga ka-angel si Marjorie Majorinos. Mayong hapon ka-angel. Kay standby mga ka-angel, ato ilabay sa Pikastawak alang sa mga dugang pahinomdom. Samahan natin sina Angel Rinrin Bactalan at Angel Ida Barahan sa kanilang mga payo tungkol sa pag-ibig, kalusugan at iba pa tuwing Sabado alas 3:30 hanggang alas 4:30 ng hapon. Problema mo, pag-usapan natin yan. Angel Broadcasting Online Streaming Services would like to thank the following major sponsor: Apaw Family, especially to Edelberto and Norwila Apaw Family of Porok 5, Barangay Tablon, and also to Johnson Family of Netherlands, to Jared Johnson Family, Christina Faye Apaw Johnson, and Caroline Faith C. Apaw, and also to Keira Johnson, Lena Olivia Johnson. Sa panahon na to karon mga ka-angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tagsa ka mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, swak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana akinin himutang sa Porok 5, National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saks Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye pwede ka mangutana mga ka-angel. Ug alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangita lang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabrato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kanyang gipabot mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay. Kumusta OFW? Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta OFW? Kasama sina Moncar Calyas at Jima Rayos Ubasa. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ng buhay ay ialay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha. Alang sa lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy recipe ang tubag. Sila magluto sa masaputo cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple Ubasa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro, or text or call 0955-9821-369. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts Sticker Design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon, Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon, Barangay Councilor and Family.
Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel, Mommy Jim at Angel, Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Maayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Atangi ang programang Yanong Lungsuranon matag Huwebes ug Sabado alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon uban sa inyong ubos nga alagad ang tigbagat sa kahanginan Angel Rinrin Baktalan pagahisgutan ang mga panghitabo sa palibot uban sa pagpasabot may kalabutan sa batakang balaod. Okay, welcome back mga ka-Angels. Itong panag-uban sa Angel News Patrol Afternoon Edition. Ito mga ka-Angels, sa unang balita nga lokal, dalawang mga rebuilding komunista ang patay. At tatlong mga high-powered firearms ang na-recover matapos ang enkwentro sa pagitan ng kasundaluhan sa bayan ng Las Nieves, lalawigan ng Agusan del Norte nitong nakalipas na gabi. Napag-alamangan nagpatrolya ang mga sundalo ng kanilang makaenkwentro ang tinatayang 15 nga mga pinaghinalaang gerilya ng New People's Army sa barangay Concorsia ng nasabing bayan. Kinikilala ni 402nd Infantry Brigade Commander Brigadier General Adonis Ariel Orio ang mga napatay na sina Ray Torigusa at Jolivin Badbaran, dating Commander Officer ng Sabah Regional Committee ng SRC-3 ng Northern Central Mindanao Regional Command ng NPA. Na-recover ang bangkay na dalawang mga encountered sites kasama ang dalawang mga assault rifles, isang anti-personnel mine, mga bala, mga magazine at mga personal na kagamitan habang walang naitalang casualty sa panig ng mga kasundaluhan. Bago umano ang enkwentro ay pinagbigaalam na ng mga nagpapatrolyang sundalo ang presensya ng armadong grupo sa naturang lugar. Kaugnay nito, yung muling tinatawagan ng militar ang mga komunistang rebelde na sumuko na upang muli silang makapagpamuhay ng mapayapa. Oras sa mga ka-Angel, 25 minutos na nakalipas ang alas 4 ng hapon. Mula naman kay Richard Tumampos, ngayong hapon mga ka-Angel. Mula naman kay Rael Sanuza, maayong hapon. Angel Manager Ryan Silicol Molo, love you. Love you too, bro. Mula naman kay Rinrin Baktalan. Kay Angel Manager Ryan, maayong hapon, watching from Makabalan. Watching here in Barangay Alae. Mga Sanusa family. Ito naman tayo mga ka-Angel sa kalawang balitang lokal. Sa Talakag, Bukidnon, arestado ang isang construction workers matapos inilunsad ang Talakag Municipal Police Station kasama ang Bukidnon Provincial Intelligence Unit kung Boca PIO, 1st Bukidnon PMFC 1004 RMFB-10 ang bypass operation sa sitio Balaun, Barangay San Isidro, Talakag, Bukidnon. Kinikilala ang suspect na si Juster Abregan Yankee Pairat, Aban 19, may live-in partner at residente sa sitio Basidfa, Barangay Isidro, Talakag, Bukidnon. Kinikilala ang suspect sa isang bagong nakilala na drug personality. Nabilhan o nakumpiska sa kanyang posisyon ang dalawang sachet na suspected jubo, cellphone, cellular at pera nagkakahalaga ng 500 na bypass money. Tinatayang nagkakahalaga ng 2,924 ang nakumpiska na suspected shabu sa ilalim
Sa kustodiya ng talakag PNP ang suspek at ang nakumpiskang items para sa tamang disposisyon. Kasong paglabag sa Section 5, Article 11, Section 5 at 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive of Dangerous Drug Act of 2002 ang kakaharaping kaso laban sa mga suspitsado. Oras mga ka-Angel, 27 minutos na nakalipas ang alas 4 sa hapon. Balitang national, malawak at mapanikil. Ito ang reaksyon ni Senador Coco Pimentel sa aniyay hindi makatwirang pag-block ng NTC sa mahigit na 20 website na umano'y may kaugnayan sa makakaliwa. Sinabi ni Pimentel na ang nasabing hakbangin ay ang pagkakait sa Generation Z o sa mga kabataan na magkakataong mapag-aralan at mapag-isipan ang iba't ibang pananaw, idea at teorya na sinasabi ng mga progresibo. Dapat aniyang mahikayat ang mga kabataang Pilipino na maging critical thinkers para matuto ang mga ito na gumawa o humahanap ng ibang mga paraan ng pagresolba sa mga problema at isyu ng bansa. Una nang pinablock ni National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. sa NTC ang mga nasabing website na may direktiba na direkta nitong kaugnayan sa partido ng mga komunista. Nangako ang incoming chief ng Bureau of Internal Revenue kung BIR, Commissioner si Lilia Guillermo, na susunod ang ahensya sa desisyon ng korte hinggil sa estate tax issue sa pamilyang Marcos at susundin ang mandato ng ahensya sa pagkulikta ng buwis. Subalit, binigyan diin ni Guillermo na kanya munang sisiyatin ang mga dokumento sa tax liabilities ng pamilyang Marcos upang magkaroon ng tamang data at informasyon. Aniya, hindi pa ito nakikita ang dokumento, subalit kung ito aniya ay pinal at executory, gagawin aniya ang mandato ng ahensya na kukuliktahin ang tax estate ng pamilyang Marcos. Nakakatulong aniya ang pagkukulikta kung sakali na pera mula sa state tax ng Marcos para sa koleksyon ng BIR. Inaasahang maipasakamay kay Guillermo ang mga dokumento sa Lunes. Sa susunod na linggo, isang araw para mag-turn over of responsibilities sa outgoing BIR officials. Magugunita nga noong 1997, pinag-utos ng Korte Suprema sa Marcos Heirs na bayaran ang 23 billion sa estate tax. Naging pinal at executory ang naturang kautusan noong Marso 9, 1999. Ang tinatayang kabuuang halaga ay lumulubo na sa 203 billion dahil sa penalties at charges. Sa ilalim ng kasalukuyang Duterte administration, nauna nang ibinulgar ng BIR na nagpadala ito ng written demand sa pamilyang Marcos noong Disyembre na nakalipas sa taon para bayaran ang kanilang state tax liabilities na nagkahalaga ng 203 billion. Sa balitang international, nasa kustodiya na ng Los Angeles County Jail ang lalaking akusado sa pag-atake sa pamilya ng Filipino national sa Los Angeles, California noong Mayo 13. May $300,000 na inirekomenda nga piyansa para sa pagsamantalang kalayaan ng suspek na natukoy na si Nicholas Weber, 31 anyos, na akusado sa pagkumit ng hate crime. Naristo ng Angeles Police Department ang suspect noong June 21. Base sa record sa korte, napag-alaman na mayroong ding ibang pang criminal records ang suspect bago ang pag-atake nito sa pamilyang Roque.
Ilan sa mga kasong kinasangkutan ng suspek ay ang domestic violence at kaso ng pagnanakaw, pagmamaniho habang nasa impluwensya ng alak, gayon din sa paglabag ng kanilang probisyon. Matapos din ang kanilang pag-atake sa pamilya ng Filipino nationals, nasangkot din ito sa robbery at public drunkenness, mga ka-angel. Ayon naman sa isa sa mga biktima na si Patricia Roque, na umaasa sila na makamtan nila ang hustisya ngayong nadakip na ang sospechado. Bumisita si Saudi Arabia Crown Prince Mohammed bin Salman sa bansang Turkey. Personal itong nakipagpulong kay Turkish President Recep Tayyip Erdogan. Ang nasabing pagbibisita ay siyang unang bisis mula nang maganap ang pagpatay sa journalist na sina Jamal Khashoggi sa konsulada ng Istanbul, Turkey noong 2018. Sa nasabing taon din ay inakusahan ni Erdogan ang Saudi Prince na nasa likod ng pagpatay kay Khashoggi. Nais kasi ng Prince Muhammad na matapos na ang kanilang international isolation at maibalik na ang kapangyarihan ng regional countries. Kaya bumisita na ito sa bansang Egypt, Israel at United Arab Emirates. Oras, mga ka-angel, 33 minutos sa nakalipas ang alas 4 sa hapon. Inamin ni incoming migrant worker Secretary Susan Tots on Ople na hindi pabor na inirekomenda na tanggalin na ang deployment ban sa mga newly hired domestic helpers patungo ng Saudi Arabia. Paliwanag ni Ople, kailangan munang mag-usapan ng gobyerno ng Pilipinas at Saudi upang linawin ang mga polisiya para mabigyang proteksyon ang mga OFW. Aniya, bagamat kinikilala ng Pilipinas ang matagal na pagkakaibigan sa Saudi Arabia, dapat magkaliwanan ang mga solusyon. Siniguro na lamang nito na mangunguna sila sa pagsasagawa ng bilateral talks. Una nito, inutos ng Department of Labor and Employment ang ban sa deployment ng newly hired household service workers noong Nobyembre 2021 para bigyan daan ang pagbalangkas ng technical working group ng bagong patakaran ng deployment ng mga OFWs. Binatikos din noon ng DOLE ang Saudi government na sa kabiguan na babayaran ang benepisyo at sweldo ng aabot ng 10,000 ka mga OFWs na aabot ng 4 billion, mga ka-angel. Sa balitang sports, plansado na ang gagawing susunod na laban sa Pilipino WBC Featherweight World Champion Mark Magnifico. Magsayo kontra kay former World Champion Ray Vargas sa darating na 9. Ang tinaguriang Battle of Unbeaten ay sinagawa sa Alamodome sa San Antonio, Texas, silalim ng Premier Boxing Champions. Ang naturang showdown ay ang unang title defense ni Magsayo laban sa wala pang talo na si Vargas. Target ni Magsayo na maging 2-division world champion. Ang Pinoy sensation naman si Magsayo, may record na 24.0 at 16 dito ay via chaos kung knockout. Ay una nang nakuha ng corona ng long-time champion si Gary Russell Jr. para maibulsa ang 126-pound title. Bago ito, ang 26 anyos na si Magsayo ay pinatulog din ng dating kampyon na si Julio Siha noong nakalipas na taon. Si Magsayo ay nasa matinding training ngayon sa ilalim ng legendary boxing coach na si Freddy Roach doon sa Southern California. Oras, mga ka-angel, 36 minutos na kalipas ang alas 4 sa hapon.
Pagbabawalan na ng International Rugby League kon IRL ang mga transgender women na lumahok sa anumang torneo nila. Sa nilabas na kautusan ng IRL na hindi papayagan ang mga male to female transgender athletes na sumali sa women's division. Magsasagawa sila ng pag-aaral at pagbabago ng maaring ipatupad sa darating na Rugby League World Cup sa darating na Oktubre 15 na magaganap sa bansang England. Naayon ito sa kautusan ng International Olympics Committee kon IOC na pinaubaya sa mga sports federation sa pagbabawal ng mga transgender athletes. Narito, pinagbabawal din ng International Swimming Federation kon FINA at International Cycling Union kon UCI ang mga transgender na sumali sa kanilang torneo. Sa balitang espesyal mga ka-angel, ang Austrian composer na si Arnold Swinburne ay may matinding takot sa numero 13 ang tinatawag na triskaidekaphobia. Pinanganak si Swinburne noong September 13, 1874. Naniwala siya na ang kanyang kapalaran ay nakakapit sa numero ng kanyang kapanganakan. Dahil sa kanyang pagkakatakot sa numero 13, binago niya ang title ng kanyang komposisyong Moses Yon Aaron na Moses Yon Aaron. Ang unang title umano ay ang numero 13 sa letra. Lalo pang nadagdagan ang takot ni Swinburne nang magdiwang siya ng ika-76 na karawan. Sinabi kasi ng kanyang isang manghuhula na mag-ingat dahil ang 7 plus 6 ay 13. Wala namang nangyari kay Swinburne pagsapit niya sa 76. Noong Hulyo 13, 1951, sinalakay naman ng matinding takot si Swinburne. Kaya nagkulong siya sa kwarto. Nakahiga siya sa kama habang hinihintay ang pagsapit ng Hulyo 13. Galit na galit naman ang kanyang asawa dahil nagsasayang daw ng panahon ito. Hindi alam na takot at depressed si Swinburne. Namatay si Swinburne ng araw na iyon. Sabi ng isang doktor na kaibigan ng composer, tinawagan pa niya si Swinburne habang nasa kwarto at kinumusta. Ang boses daw ni Swinburne ay paus na paus. Pakiramdam ng doktor, napakalakas ng tibok ng puso nito. Sobrang takot na takot nito. Nang suriin ang katawan ng composer, wala man na nakitang dahilan para ito ay mamatay. 40 minutos mga ka-angel sa nakalipas ang alas 4 sa hapon. Sa balitang showbiz na tayo mga ka-angel. Sa balitang showbiz, inanunsyo ng Canadian singer na si Alanis Morissette na hindi matutuloy ang concert nito sa bansa. Sa kanyang social media account, sinagawa ng singer ang malungkot na balita. Isasagawa sana ang concert nito sa darating na November 18 at 19 sa Mall of Asia Arena. Sinabi naman ng Ovation Production, ang producer ng concert, na nagkakaroon sila ng logistical problem. Ang sold out showdown ay bahagi sana ng ika-25 taon ng iconic album na si Alanis na Jag a Little Pill. Tiniyak naman ng singer na kanilang i-refund ang mga na nabiling ticket at ito ay muling babalik sa Pilipinas. Unang itinakda ang concert noong Abril 2022 at
ito ang nailipat sa Disyembre 2021 hanggang Nobyembre 2022 mga ka-angel. Diyan po nagtatapos mga ka-angel ang ato ang mga headlines, ato ang mga balita karong hapuna. Ato sa balik-balikan mga ka-angel ang ato ang mga televiewers. Wala na kay Marjorie Majorinos. Ngayong hapon mga ka-angel kay tumampos Richard, soon to be the correspondent in Davao del Sur mga ka-angel. Meron na po tayong bagong correspondent mga ka-angel, magbibigay balita mula sa bayan ng Davao. Si Richard Torres tumampos mga ka-angel. Welcome po Angel Richard sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Kay Rael Sanusa naman, mayong hapon Manager Ryan Circle Molo, kay Rinren, kay Angel Manager Ryan Circle Molo, mayong hapon watching from Makabalan. Rael Sanusa watching here at Barangay Alai mga ka-angel. Sa ngalan si Kadatibok ang persa sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Ang inyong tagapagbalita mga ka-angel, si Angel Patrol Numero 1 Ryan Circle Molo. Sa ito ang program in charge si Angel Rush Kachundinya na nakakaroon sa Station B, Annex B mga ka-angel sa Barangay Makabalan. Sa pamilyang Ili Laos mga ka-angel nakakaroon dito ang ito ang station program in charge sa mga ka-angel. Kung nabilasad sa ito ang news writer si Angel Shen Sunugan. Mga reporters nga wala nakalabyog sa balita. Wala na ko'y igong oras mga ka-angel hangtod sa sunod higayon. Ugma mga ka-angel, ambot lang kung okay na ba ang sistema dito sa Studio B. Okay na ba, makalabyog na ba si Totong Siyara Usa? Alas 8 ngadto sa alas 9, murag alanganin si program director nga makaanha kasayo kayo. Paning kamot Angel Tong makatuon ka sa pag-operate sa computer diha. Aron panahon kung mulabyog ka sa imong programa, makalabyog ka nga walay technician. Anchorman, technician, all around kita karon diri mga ka-angel. So kung okay ang sistema, diha ka, pero kung dili madala, balik dire sa buntag. Dire pag program mga ka-angel. So, daghang salamat mga ka-angel hangtod sa sunod higayon. Balik ta mga ka-angel sa Lunes, Pitsa 27 sa bulan sa Hunyo. Daghang salamat o dalay ko ng Diyos. Alang sa lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy resipe ang tubag. Sila Samahan natin sina Angel Rinrin Bactalan at Angel Ida Barahan sa kanilang mga payo tungkol sa pag-ibig, kalusugan at iba pa tuwing Sabado alas 3:30 hanggang alas 4:30 ng hapon. Problema mo, pag-usapan natin yan. Angel Broadcasting Online Streaming Services would like to thank the following major sponsor, Apaw Family, especially to Edelberto and Norwila Apaw Family of Porok 5, Barangay Tablon, and also to Johnson Family of Netherlands, to Jarrett Johnson Family, Christina Faye Apaw Johnson, and Caroline Faith C. Apaw, and also to Keira Johnson Lena. Sa panahon na to karon mga ka-angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tagsa ka mga pamilya. Apa nasayod ba kamo mga ka-angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, swak sa laman og lami
lamian pagayod. Ang lokasyon sa Papos Lechon Manok ana akinin himutang sa Porok 5, National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saks Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye pwede ka mo mangutana mga ka-angel. Ug alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pagitaalang si Ate Bibing. Papos Lechon Manok ang pinakabarato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kanyang gipabot ang mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay. Kumusta? OFW. Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta? OFW. Asama si Namon Carcalias at Jima Rayos Ubasa. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ng buhay ay ialay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha. Alang sa lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy recipe ang tubag. Sila magluto sa masaputo cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple Ubasa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts sticker design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. Like to thanks the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon Barangay Councilor and Family. Mga mams, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mami at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel Mami Jim at Angel Mami Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Mayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Atangi ang programang Yanong Lungsuranon matag Huwebes ug Sabado alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon uban sa inyong ubos nga alagad ang tigbagat sa kahanginan Angel Rinrin Baktalan pagahisgutan ang mga panghitabo sa palibot uban sa pagpasabot may kalabutan sa batakang balaod. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Giving you the most in the hottest news for today.